Samahan si Chris Lorenzana, Trainer at Chief Inspiration Officer ng Training Edge Incorporated sa isang oras na seminar sa radyo na magbibigay inspirasyon upang lalo pang mapaganda, mapasaya at mapaunlad ang ating buhay. Winner ka, Pinoy! Don't quit before your miracle. Makinig, makilahok at sumama sa talastasan dahil ang programang ito ay para sa iyo. So if you're lost and on your own, you can never surrender. Hindi ka naman talaga nag-iisa. Winner ka, Pinoy! If your path won't lead you home, you can never surrender. Winner ka, Pinoy! Kada araw ng linggo, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Happy Winner Ka Pinoy Sunday, everyone! Welcome to Winner Ka Pinoy. August 31, 2025, dear friends! Huling araw na ng Agosto. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies blue, clouds white, bright blessed days and the dark secret night, and I think to myself. And we think to ourselves, what a wonderful world, dear friends. Nako, marami ako mga kaibigan na nagsasabi na, ay nako Chris, pag sinasabi mong what a wonderful world kapag linggo, tapos napapakinggan natin yung mga balita sa paligid, parang hindi daw nagmamatch. Hindi nga po talaga nagmamatch minsan, no? But then again, nandito po tayo para ipaalala that our wonderful world happens inside of us, di ba? Hindi nakadepende doon sa mga nababalitaan natin. Pwede pa rin tayong sumaya kahit na hindi ganun kaganda ang nangyayari sa ating mga kapaligiran. Samahan niyo po ako mga kaibigan ha, napakaganda ng ating pag-uusapan ngayong tanghali. I'll never know, and I think to myself, what a wonderful Sobrang ganda na pag-uusapan natin mga kaibigan. Lighter mode in life. Kasi nga, kahit naman ako, dahil ko napapanood talaga at naririnig, at parang nakaka-stress talaga pag pagtutuunan natin sila ng pansin, ano? Lalo na't naghihirap tayo at mga kababayan natin. Tapos may mga tao who take advantage of us or whatever it is na pwede nilang i-take advantage. Pero bago ang lahat, anong pag-uusapan natin ngayong tanghali? Guilty Pleasures Pinoy Edition. O, diba? Pinoy Edition na Guilty Pleasures. Ano ibig sabihin yan? Mamaya, tatanungin ko kayo mga kaibigan na, ano yung mga guilty pleasure mo? Yung mga bagay na gusto mong gawin kahit na alam mong parang hindi na ganoon kaganda pag nasobrahan talaga. Ayan. Okay. Samahan niyo ako mga kaibigan ha. Drop in a message dan sa ating Facebook live stream or padalhan niyo ako ng message sa ating Winner Ka Pinoy number 0976-014-5041. What a wonderful Those of you who are wondering kung saan na natin nakuha itong kanta na to, version na to ng What a Wonderful World featuring Louis Armstrong and some children, nasa YouTube channel ito na Playing for Change. There, nag-subscribe ako dito to support, syempre, Playing for Change. Mga kaibigan, kumusta? Kumusta ka? Ikaw ba ay may pinag-iba? Kumusta kaibigan? Sana nasa maayos kang kalagayan. Ikaw at ang iyong mga minamahal. So, marami akong mga na-receive na messages. Hindi ko na mababasa sigurado lahat. Pero meron lang siguro mangilan-ngilan na babasahin ko na reaction doon sa ating unang Ask Chris Anything.
maraming salamat ulit sa mga nagpadala ng inyong mga tanong, sa aking mga participants na cute ang mga tanong. Marami pa po akong hindi nasasagot at meron pa rin mga iba na hindi umabot sa ating episode last time, lalo na tong galing sa number na 8877, ang dami niyang code name. Si JVB, si Keanu Reeves, at saka si Brendan Fraser. Babasahin ko itong mga tanong mo ha sa next natin na ACA kasi mukhang may mga nagre-request sa inyo na let's make it a regular thing. And I agree kasi hindi naman lang tungkol sa akin ang pwede ninyong itanong, di ba? Pwede rin tungkol sa mga bagay-bagay in your life na pwedeng hindi ko siya makover during our episode. At dahil nga po, I'm suffering from bouts of vertigo, hindi pa rin po ako nakakapag-drive. At I'm still broadcasting from home kaya I already invested on a setup here na maayos yung microphone ko para matularan kung ano yung meron tayo sa studio. So, ang namimiss ko lang is seeing the team, no? Thank you so much to our tech, Mr. Erwin Makatangay. Thank you, digital team, Mr. Melvin Espin, Mr. Nico Edles, at Miss Cheska Rosal, and our PA, Miss Riza Castillo. Thank you so much, team, for making this broadcast today possible. Ay, sabi ko, kailangan magtagalog ako kasi huling araw na ng buwan ng wika. Ayan, ha? So, ako po talaga ay, alam niyo naman minsan, no, talagang salat yung aking Filipino na tuloy-tuloy. Pero mag-e-effort po talaga ako ngayon na mas mag-Filipino, mas mag-Filipino. Ayan, kasi pag sinabi kong magtatagalog, baka may iba na namang mag-comment. So, anong guilty pleasures? Pinoy edition, syempre. Ito yung, pag sinabing guilty pleasure ko to ito yung mga nagbibigay saya sa'yo na minsan itinatago mo or minsan ikinahihiya mong malaman ng iba. Pero, hindi ko pa pala share yung ating link. Pero yung totoo, ito yung mga nagpapakulay sa ating buhay. There we go, dear friends. So, yun ang ating mga guilty pleasures. So, kapag meron kang guilty pleasure, meron talagang nagbibigay kulay sa buhay mo, pero minsan nga, kasi guilty pleasure nga siya, no? So, let me just share our episode today. I'll share it on my wall para sa aking mga amazing participants. Ayan. So, pagpasensyahan nyo na po minsan, ha, na, ito talaga si Chris. Makakalimutin to. O nga, pasensya na po. I'm aging. Ayan. So, isi-share ko lamang para sa mga bago kong mga participants who are joining me today. Maraming salamat po talaga for, always supporting what I do. Ayan. At maraming salamat ulit sa inyo na mga naging participants ko the past days, especially yung mga leaders ng Hitachi. Inspire the Next. Ayan. Thank you so much for the opportunity to serve you again. 15 years ko na kayong pinagsisilbihan. Well, on and off. But I'm really grateful for the chance. Alright, so share with me your guilty pleasures, ha, dear friends. Guilty pleasure. Kunyari, ang guilty pleasure ko ay, may mga times talaga na tamad talaga ako, mga kaibigan. So, ang guilty pleasure ko ay manood ng Netflix ng tuloy. Which is the whole day talaga hanggang gabi. Wala akong ginawa kundi manood lang. Tapos, pleasurable. Sobrang sumaya ako talaga dahil ko napanood. Pero ang guilty part doon ay pagtapos na, naku, lumipas isang buong araw. Hindi ko nagawa yung dapat kong gawin. Like for example, may mga deadlines ako, hindi ko siya nagawa. So, yun, yung mga example ng guilty pleasures. At, okay. Ano ba? Kayo, what's your guilty pleasure? Guilty pleasure mo kasi hindi mo binobroadcast sa madami Although may mga iba, pinopost nila sa Facebook yung mga guilty pleasures nila. Yung mga, this is my guilty pleasure, like makakaubos sila ng isang buong cake, or makakaubos sila ng isang box ng donut, tapos sasabihin nila, my guilty pleasure. Okay, guilty pleasure. Alright, sinasabi ba natin sa Winner Ka Pinoy na bawal magkaroon ng guilty pleasures? Hindi naman po, mga kaibigan. Ang mahalaga, kasi ako nga rin may guilty pleasure ang mahalaga lang is alam natin na
Hindi siya pwedeng magtagal talaga kasi una, kunyari, no, ako yun na lang ang gagawin ko araw-araw, manood ng Netflix, ng YouTube, 'di ba? So wala na ako nagawa, hindi na ako makapagtrabaho, hindi ko na mapagsilbihan with excellence ng may kahusayan yung mga clients ko, 'di ba? No? So, welcome to Guilty Pleasures Pinoy Edition. Yan, babasahin ko po mamaya yung inyong mga messages, ha? But, eto na. Doon po sa mga gusto palang mag-participate sa ating susunod na ACA, Ask Chris Anything, either third Sunday or fourth Sunday ng September po natin siya gagawin. Just send me your messages in advance para masama ko siya doon sa mga bubunutin natin. Ayan, ha? So, send me your questions sa 0976-014-5041. There we go. Nanay Tess, kumusta po? Salamat po sa lagi ninyong pagpapadala sa akin ng message. Ayan ha, thank you so very much. At sana Nanay Tess ay lagi kayong maayos. Ayan. Stay healthy po, stay healthy. So, okay. What's your guilty pleasure? Aminin, lahat tayo merong guilty pleasure. Tingin ko po Kaya may mga iba na umiinom. Like for example, Chris, judgmental ka ba? Gine-judge mo ba yung mga tao na nag-umiinom, ganyan? No, I don't. Papang ko dati was also drinking I mean, at kahit mas pa siguro hindi na umiinom yung papang ko, I would still not judge you. Kasi ang paniniwala ko is that bawat ginagawa mo ay meron yun silbi para sa'yo. Kahit na yung paninigarilyo mo, kahit na yung pagkain mo ng bawal sa'yo, may silbi siya para sa'yo. Kasi napasaya ka niya It gave you pleasure. It gave you joy. So, andito lamang ako para ipaalala na wag lang lagi. Yan lang naman. Wag lang lagi. So, maganda pong aminin natin yung ating mga guilty pleasure, pero wag lang lagi. Wag lang araw-araw, di ba? Kasi masisira naman yung ating kalusugan yan. Ayan. Okay. So, I want to begin with this quote by Mark Twain. Sabi niya, part of the secret of success in life is to eat what you like and let the food fight it out inside. Meaning, ano bang meaning nito? Parang ang point ko is that we can only care for ourselves so much. Meron akong kakilala na, parang dilim ko yata ngayon Anyway, nasira po kasi yung lamp ko. Anyway, diba sa mahalaga is naririnig niyo ako? Ayan. Okay. So, meron akong kakilala, kaibigan, na it's sad a little bit sometimes. Yung sobrang stricto niya sa sarili niya, nag-exercise regularly. Parang ang fat na lang niya sa katawan niya, konti na lang. Kasi, tapos, ang sabi niya sa akin is that, ang baon niya lagi, kunyari, may training kami dati, meron siya laging baon na sliced na carrots or sliced na pipino, ganyan. Sabi ko, nakakaingit ka naman. Kasi hindi pa siya nagkakanin. Sabi ko, ingit naman ako sa'yo. What a discipline, what a discipline. I was so proud of you. Pero kinapitan pa rin siya ng malalang sakit. What am I saying? Hindi ko sinasabi na wag tayo kumain ng pipino lang or ganyan. But, ang sinasabi ko lang dito is that I agree a little bit with Mark Twain. Na part of the secret of success in life is to also eat what you like. Kumain ka rin. So, may mga times din talaga na sugar tooth ako Sugar tooth ba tawag doon? Pero may mga times talaga na I really like sweets. I really love sweets. Pero, alam ko na, Krisa, nag-sweets ka na. Sunod na bukas, kumain ka naman ng gulay, magmalunggay ka or something. And sabi nga ni Mark Twain, let the food fight it out inside. Yes, let the food fight it out inside. Meron nga akong inattendan dati na course, tawag doon ay Basic Theta Healing, na i-heal yung mga beliefs natin. May mga paniniwala tayong mali na kailangan tanggalin, i-uproot, tapos mag-download tayo ng panibagong beliefs. So that was a beautiful course. Tapos doon, parang, kunyari, bago ka kumain, you intend that the food will nourish you. Diba? That the food will give you what you need. Tapos, yung hindi mo kailangan doon sa food na yon, be discarded. So yun, kaibigan. So, wag masyadong stricto sa sarili. Yes. Give yourself some moments of guilty pleasures.
Pinoy edition. Pinoy edition na hindi natin kailangang pangarapin yung ini-enjoy ng iba na nag-jet plane or nag-helicopter papunta sa kung saan at lahat ng gamit head to toe ay branded na yung suot nila sa isang araw ay halos 1,000,000. Nag-rant si Chris! Ngayon nyo lang po ako maririnig na magra-rant ng ganyan. Pero kaya ko sinabing Guilty Pleasures Pinoy Edition. At least yung gini-guilty pleasure natin, pinaghirapan natin, di ba? Pinagtatrabahuan natin. At hindi galing sa kung saang panloloko sa ating mga kababayan. Pasensya na po mga kaibigan. Sinabi ko sa Winner Ka Pinoy, hindi tayo magra-rant, pero pagbigyan nyo na ako. Ayun lang talaga. Alam nyo, meron akong basahin ko na pala yung message ni baka makalimutan ko pa. I want to read the message of Joy Limos. Kasi, hi Joy! Siyempre, hindi ko babasahin yung tanong mo sa akin na pinadala mo after the show, ha? Alam ko, secret natin yon. Pero sabi niya, sobrang nagustuhan ko last Sunday, Chris, yung ating ACA. I want more. Haha. I like yung nagtanong ng ano ang mensahe mo sa mga kabataan na lulong sa social media at instant gratification. Sana lahat ng kabataan sa buong mundo nakinig sa payo mo. Actually, Joy, sobrang iksi nga ng payo na yon kasi ubos na yung oras. But Miss Joy Limos and family, maraming salamat. Yun, kaya ko naalala because I was talking about that. Ngayon, paano kung anak ka nga ng contractors na hindi mo naman kasalanan, di ba? Ang kasalanan ng mga magulang mo. Pero yung sa akin lang, is discernment lang ba? Gaito, ewan ko pero ako, kunyari, nasa lugar ako na medyo mahirap yung lugar. Alam mo yon, halos hindi sila familiar sa mga nangyayari sa syudad. Hindi ako, aayon ako sa kung ano ang nandun. Yung pananamit ko, iaayon ko sa kung ano yung nandun. Yung pagkain ko, in fact, hindi ako maglalabas kung may baon man ako na hindi ko siya ilalabas kung hindi ko kayang i-share sa mga nandoon. Pakikiisa lang ba? Pakikipagkapwa lang. And so I don't understand yung flaunting, no? Yung flaunting of a wealth na I don't know kung alam mo rin na yung mga magulang mo are not really very clean in their transactions, di ba? Unless you just really do not care. So yun lang. Katapusan na po yun. Tama na. Enough. Enough na yun. Na pinagbigyan ko na ang sarili ko sa aking guilty pleasure of violating my own rules sa Winner Ka Pinoy na never mention politics or yes. Okay. Balik na tayo kaibigan sa ating topic. Kasi napakabilis po talaga ng isang oras. So, there. I'll be reading your messages later on, mga kaibigan, ha? And, okay. So, ano naman ang guilty pleasure mo? Come on, share with me. Share with me. I'd like to know. I'd like to know. So, okay. Send to my number, 0976-014-5041. That's our Winner Ka Pinoy number. Merong iba na ang guilty pleasure nila ay kwek-kwek, fishball, isaw. O, wala ulit masama doon, kasi doon daw sila tunay na masaya eh. Yes! Why not? Why not? Mag-ingat lang at siguraduhin na hindi ka naman magkaroon ng hepatitis B. Diba? Dahil kung saan ka kumain, iisipin mo rin na, okay, is this a healthy place para magkaroon ako ng aking guilty pleasure? Yan lang, kaibigan. So, isang guilty pleasure natin, pagkain, which kailangan nating i-check nga kasi baka mamaya hindi na siya nakakabuti sa ating kalusugan. Pwede rin na ang guilty pleasure natin is entertainment. Like ako nga, yung kinikwento ko sa inyo kanina, ngayon ang pinapanood ko na naman pag during moments na I have depressive modes these days. I think hindi ako depressed talaga, but it's really because nahihilo ako. I have vertigo. Hindi ako makadrive. I think hindi ako depressed. Siguro malungkot lang ako na there are times na nakatayo ako or umupo ako or I'm working. Nung training ko kailan ba tayo nag-training sa Hitachi? Was it Thursday? Yeah, Thursday. Na parang nakatayo ako tapos biglang umiikot yung paligid ko. Pero hindi alam ng participants ko na nagbe-vertigo ako. I would hold to a table. Yan. Or sasabihin ko,
Okay, team, restroom break muna. Come on, restroom break 5 minutes. And then I'll sit down and recover. So, anyway, that's why, binibigyan ko rin ang sarili ko ng treat. Kunyari, after nun, para sa inyo ng mga participants ko na nagsasabi, hindi ka ba napapagod, Chris? Napapagod ako, syempre. After ng 5 o'clock, 5:30, pag nagkakahiwalay na tayo, no? Tapos, nasa sasakyan na ako, sasabihin ko lagi sa driver, tutulog po ako para hindi niya ako kwentuhan or something. And then, pag uwi ko, I'm so tired, I'm so tired. The next day, hanggang the next day yung pahinga ko. So, in fact, pag nag-book ng training with me, halos binubook yung 2 days. Hindi na ako makapagtrabaho in 2 days kasi yung next day is time for my guilty pleasure. That's when I watch YouTube videos, ganyan, or, you know. So, yun. So, ikaw, kaibigan. Naranasan mo na rin ba yung hindi ka matulog 2:00 na madaling araw? Nanonood ka pa rin ng mga talent shows. Yan, ginagawa ko yan lately. Talent show na marathon para lang sumaya. Kasi marami akong mga napanood na mga podcasts na talaga namang nakakainit ng ulo kung pagtutuunan ng pansin. Naisip ko nga, hanggang kailan kaya tong galit natin? Hanggang kailan kaya to? Kasi mamaya-maya lang makakalimutan na naman natin eh. Sobrang maiksi yung memory nating mga Pilipino. Mamaya lang meron na namang bagong issue, doon na naman tayo nakatuon. I hope something really comes out of this, of all these investigations, di ba? Yes. Anyway, so... Alright. Sabi ni, hindi pala, adapted lang to from sa quote ni Walt Whitman. Sabi niya, happiness is not in another place, but in this very place. Your heart. Pwedeng watching your favorite show, di ba? So, don't look around for happiness. Naku, sana kagaya niya rin or nakaka-insecure naman. But syempre, pag ikukumpara natin yung buhay natin doon sa mga bilyon-bilyon na mga kinikita, milyon-milyon, samantan tayo, libo lang, di ba? At pagtapos nating magbayad ng bills, wala na naman tira. Madidepress talaga tayo. But, don't look for happiness anywhere else. Look for it inside your heart. What's your favorite show? Sing your favorite song. Mag-karaoke tayo, mag-karaoke. Diba? Pwede kayong pumunta sa YouTube. Kung may data kayo, mag-type ka doon, karaoke, ganyan. Ako nag-karaoke na rin ako. So, happiness is not anywhere else. Wala siya sa kung gaano kalaki yung bahay mo, gaano kalaki yung kita mo. Happiness is just within your heart. Find it there. It's in your mind. Find it there. K-drama ba ang gusto mo? Go ahead. Go ahead. Diba? So, yun, kaibigan. Guilty Pleasures, Pinoy Edition. Simulan ko nang basahin yung mga messages yung mga kaibigan, ha? Para hindi tayo maubusan ng oras na naman. Hello, Mr. Jason Abolencia, Masantos, Kabuasan. Hey, thank you so much. Thank you. Happy 73rd anniversary to RMN. I am very proud of our network. Ayan, at gusto kong batiin yung bumati sa akin. Binati ako eh. Sabi niya, Happy 73rd anniversary, Radyoman Chris Lorenzana. Nako, asan ka na? Nako, Angelo Redaha. There we go. Maraming salamat ha. Thank you so much for always tuning in to Winner Ka Pinoy. And hello, Mr. Ronald Gadayan. Good vibes sa morning. Sa'yo din. Hello, Miss Judeline Hernandez. Mr. Edman Ukdok. Thank you. Hi, Miss Marie Chris Mendez. Hi, Kitty. And there's a message here from Romel Livid. Hello pa rin po sa DZXL at sa lahat mula sa Muñoz City, Nueva Ecija. Hello sa inyo lahat dyan sa Nueva Ecija. Hello, Mr. Hubert Roble. Maraming salamat sa mga videos na pinapadala mo sa akin. There we go. So, dear friends, have your guilty pleasures. Alamin mo lang kung hanggang saan talaga. Ayan. And there is something here that I would like to read pero later na parang pag iniisip natin yung kakahiya namang aminin, okay lang yun. Yung mga iba nga, diba? Di-display talaga nila. Dami pa nilang followers. Siguro mga kaibigan, yung mga pwede na lang nating magawa ay huwag suportahan yung mga ganun, no? Huwag nyo na lang i-like yung video na lang. Huwag nyo lang i-follow. Huwag na kayo mag-comment at sabihin ang ganda-ganda naman. Wow, diba? So, there. Kunyari, ang guilty pleasure mo ay
Kunyari, parating na naman yung mga sale or payday today. Guilty pleasure mo ay kumain ng paborito mo na pagkain. Go ahead. Go ahead. You deserve that pleasure kasi you've been working so hard eh. Basta yun lang, ang paalala ko lang sa atin is, wag sumobra, wag lang too much. In moderation. In moderation tayo. Ayan. So, sabi nga ni Will Rogers, too many people spend money they haven't earned to buy things they don't want, to impress people they don't like. Yes, bakit, di ba? Bakit? Bakit tayo bibili ng bagay na halos hindi natin ma-afford para lang ma-impress yung mga tao na hindi natin gusto? Alam niyo, when I was a lot younger, malapit kami sa Makati Cinema Square eh. So, wala akong pambili ng mga damit talaga na maayos, office clothes. So, nayaya ko yung kapatid ko. So, nag-uukay kami. Tapos, dami naming nabibili na ukay. In fact, di ba, mamang, pag umuwi ako ng Mindanao, every Tuesday, yung palengke doon. So, pupunta talaga ako para lang mag-ukay. Enjoy na enjoy talaga ako. Minsan, magsasama pa ako. Gusto mo ba, ibili kita ng ukay? Because there's a beautiful clothes. There's a beautiful branded clothes. And tapos, isang araw ako nagsisterilize ng mga damit na binili ko, ganyan. Tiyatawanan nila ako na, nasabihin, no, ayun na naman siya, nagsisterilize na doon siya ng mga ukay niya. Hindi ako nahihiya. That's my guilty pleasure. I am so happy. Diba? Parang minsan, kakabili ako ng blouse sa 30 pesos lang. Or, hindi kailangan, diba? Hindi kailangan na mag-display ng yaman na wala tayo at mag-display ng mga bagay na inutang natin through credit card para lang magmukha tayong, alam na na, in, di ba? Anyway, parang ang dami ko yatang rant today Yan, so mga kaibigan, let's do a time check. It's 11:30 in the morning. At nandito pa rin po kayo sa inyong paboritong programa tuwing linggo. Winner ka, Pinoy sa DZXL 558 Manila. Member, part of the network, Radio Mindanao Network, celebrating our 73 years. 73 years, I imagine. Congratulations, RMN. At kasama niyo pa rin po ako, ang inyong lingkod, Chris Lorenzana. And so, kwento ko naman, kaibigan, what's your guilty pleasure? Yan. Basahin ko na po bago pa mabura yung inyong mga messages. Okay. So there we go. Sabi ko, sa halip na magkomentaryo din ako ng sama ng loob ko, let's just focus on ourselves at kano ang pwede nating magawa. So, pwedeng pagkain ng guilty pleasure mo, pwedeng entertainment, pwedeng pagkanta, that's good. Kasi tayo mga Pilipino talaga, mahilig talaga tayong kumanta. Pwedeng shopping, yes, lagyan lang ng limit. Huwag lang sobra, di ba? Huwag mangutang ng bagay na hindi naman kailangan. Okay lang umutang kung para sa pag-aaral, para sa kalusugan. Yeah. Para sa bubong ng bahay na talagang di na kayo makatulog, tumutulo na siya all the time. Yes. Basta't may katuturan. Ako din marami po akong utang. Pero sigurado ako na may katuturan yung pinag-utangan ko, di ba? Yung pinang-utang ko. So, pero minsan, ako mga kaibigan minsan, guilty pleasure din ang emotion. Alam mo na, yung in love ka sa love. Sino dyan? Meron akong coachee lately. Hi, Annie. Anyway, I wouldn't mention what we talked about. Anyway, maraming Annie sa mundo. In fact, one of my friends is Annie. Hi, Ann. Anyway, minsan, ang guilty pleasure natin is emotion. You're so in love with love. Or gusto mo na yung galit mo, inaalagaan mo talaga, so ilang taon ka nang galit. Guilty pleasure mo, ang namnamin yung galit mo at inis mo, kaso hindi siya healthy, di ba? Parang hindi na siya pleasure at the end of the day. Ayan, kaibigan. So, check mo rin. Check mo rin. Nyari, umaasa ka pa rin mahalin ka pabalik. Umaasa ka pa rin i-crush back ka ni crush mo. O, yung mga naging participants ko dyan dati, saang school na nga ba yun? Sa Paco School. I forgot the complete name of the school. Wag na, pag hindi ka kin-rush back ni crush mo, edi okay, di ba? It is as it is. Or you keep replaying the same old love song na theme song nyo dati ng ex mo. 15 years ago na yon, 2 na anak niya. Ay, move on na tayo. Move on na. Okay? Move on na.
So, there, minsan yung emotions natin, yung ating guilty pleasure, wala naman din masama doon, di ba? Ang mahalaga lang ay matuto kang isipin na tapos na ito at kailangan ko ng umusad pa. And so I would like to play a very beautiful song, and this is for you, Annie. This is for you, Anne. And this beautiful song, ni-request niya, sabi niya, Chris, kantahin mo naman sa Winner Ka Pinoy ang Everybody Hurts by The Course. Nako, hindi naman ako magaling kumanta talaga. Alam mo namang palinya-linya lang ako sa kanta, di ba? So, I'll sing siguro a part of it. Para lang doon sa mga lumang tao kagaya ko. Alright, di ba? Ito yung kanta na, when your day is long and the night is yours alone. When you think you've had enough of this life, wait, hang on. So this is for you, Anne. Hang on, hang on. Madami kang pinagdadaanan ngayon, but remember, everybody hurts. Everybody hurts sometimes. So hang on till our next session. Kwentuhan mo ako ng iyong mga mini wins. There, enjoy this very beautiful song by The Course, dear friends. Everybody hurts. When your day is long and the night is yours alone. When you think you've had enough of this life, hang on. Don't let yourself go, 'cause everybody cries, everybody hurts sometimes. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is not, hold on. Hold on. If you feel like letting go, hold on. If you're sure you've had too much of this life, hang on. 'Cause everybody hurts sometimes. Take comfort in your friends. Everybody hurts. Don't blow your hands. Oh no. Don't blow your hands. If you feel like you're alone, no, 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 not alone. If you're on your own in this life, and the days and nights are long, if you're sure you've had too much
this life to hang on. Everybody hurts sometimes. Everybody cries sometimes. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts sometimes. So hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. Hold on, hold on, 'cause no, you're not alone. Such a beautiful song, dear friends. Everybody Hurts by The Course, especially dedicated to you, Anne. I hope you're feeling better, my dear. Minsan kasi, if we're hurting, we feel as if the world is against us, no? Or minsan, pakaramdam natin, just because we're hurting, that life isn't worth living anymore. Pero sabi nga sa kanta, diba? Sometimes everything is wrong. Sometimes. Sabi dito, now it's time to sing along. When your day is night, hold on. Parang puro gabi na lang, parang puro bagyo na lang. Kapit lang. And sana magkaroon ka rin ng guilty pleasure mo. Give in to it. Yes. Kunyari, yung guilty pleasure ng iba is to sleep. Ang haba ng sleep na yun. Sleep the entire weekend. Yes. Sabi ko, long weekend. Anong gagawin mo? Sleep. Yeah, that's a beautiful guilty pleasure. Kasi hindi ka naman matutulog ng ng isang buong linggo. Yes, bawi lang. So, ang sa akin talaga is pagbigyan mo naman ang sarili mo to what gives you joy, to what makes you happy or happier. Alright? So, let me check your messages. Mukhang madami na yung messages natin. And babsahin ko na sila. Okay, there's a message from Mr. Ed Manukdok, sharing with you my nephew, Pastor Brian Manukdok and Sarah Poole's wedding today in Vancouver, Canada. May I request to please greet them on your radio program. A happy wedding. Hey, congratulations, Pastor Brian Manukdok and Sarah Poole, on your wedding today. From your uncle, Mr. Ed Manukdok. There we go. Thank you so much for that. Miss Ermi Clemente, good morning and happy blessed Sunday to you as well. There we go. And let's see. This is from Ray Joseph. Ang kanyang guilty pleasure, yung bili ng mga CDs ng mga favorite singers ko, tapos madalang ko lang naman piniplay kasi meron naman nasa Spotify. Oo nga, itigil na. See, sabi ko may masiskip akong messages eh. Hello, Miss Desferrer. Good vibes. Happy Sunday. Good vibes, my dear. Thank you so much. And hello to you and Renan and the entire family. Okay, there's a message here from Mr. Hubert Roble. Welcome, Chris. My guilty pleasure, yung after 6 p.m. cellphone na ang hawak dahil gustong magpahinga. Unknowingly, nakalimutan yung dapat gawin. Yes, kaya guilty, no? Guilty. Okay, thank you so much for sharing. Let me see if may mga messages pa kayo na hindi ko nabasa. So, anong guilty pleasure mo? Pinoy edition, ha? Pinoy edition. Hindi yung, okay, Chris, tama na. Alright, ayan. Hey, there is a message here from Miss Rowena Angeles. Hello, good morning. Di ko masyado get o maintindihan ang guilty pleasure. Ano ang kaibahan nito sa passion? Okay. Oh, this is a beautiful question, Weng.
Ang passion kasi is, kunyari ako, I'm very passionate about what I do. Kunyari sa Winner Ka Pinoy, I'm very passionate about serving you. Kunyari pag may training ako, I'm very passionate. So all my love, buong puso ko nandun talaga. And it contributes to my excellence. That's passion. Passion, actually, yung root word niya, as I stated in my book, is pati or suffering. Minsan, when you're very passionate about something, you suffer. Kasi sobrang mong mahal na mahal, samantalang yung mga iba, okay na sa kanila yung average. But because you're passionate, you give your best to it, you're so excellent at it, diba? So, yan. Kunyari, sasabihin ng iba, mahal talaga niya ang ginagawa niya. That's passion. So you put more effort into it. You are intentional about it. Yung guilty pleasure, ito yung mga bagay minsan na ginagawa natin. Pero alam natin na guilty pleasure siya kasi it's not something na pwede natin gawin ng tuloy-tuloy. Guilty pleasure siya kasi minsan ikinakahiya nga nating i-declare kaya siya guilty. Yan. Ito yung mga kasiyahan natin na minsan tinatago natin or minsan alam natin in our minds na minsan lang to hindi mo pwedeng laging pagbigyan ang sarili mo. Like, shopping is your guilty pleasure. Hindi naman unlimited yung pera mo, 'di ba? Wala ka namang, okay, Chris, wag na mag-comment. Okay. So, yon So, hindi ka, yeah. So, kunyari, ang guilty pleasure mo is, tawag dito, manood ng favorite mo na TikTok channel. Guilty pleasure siya kasi alam mong naubos yung oras mo doon, 5 hours kang nandun, pero wala kang na-achieve. Sumaya ka lang. Yan. So, yes, it's good to give in to our guilty pleasures, what your heart enjoys, pero alam mo na hindi na siya practical. Na kapag tinuloy-tuloy mo siya, hindi na siya healthy para sa'yo. Yeah. I hope, Weng, that clarified it a little bit. Ano pa ba ang magandang mga examples ng guilty pleasure? Yeah. Yung mga iba na wala nang ginawa kundi mag-stalk doon sa mga, may crush ka, kunyari, tapos nisustalk mo siya sa nisustalk mo siya sa Facebook niya. Diba? Tapos, alam mo na nga na wala naman kararatingan yan, pero nisustalk mo pa rin. Yes, social media stalking, yung mga ganyan, no? So, there. So this is just a topic for us to feel lighter about what's going on around us. Kunyari, ang guilty pleasure mo is add to cart ka ng add to cart, pero hindi mo naman chine-check out. Oh, that's good. That's a very healthy guilty pleasure. Diba? So, anyway, check ko na muna yung mga messages nyo. Baka mamaya ay hindi ko na naman mabasa lahat. Alright, let me see. Hey, hi Renan! Good morning, Ma'am Chris. Keep inspiring the people you meet, you teach. God bless you always. Hey, thank you, my dear. Kayo ni Des, ang mga two of my favorite amazing romance. Ayan, so stay happy and stay inspiring, ha? Especially with what you do in church, yan, in your mission. Hi, there we go. May messages dito. Alright, let me just check po ulit. Kasi may mga times na, tapos hindi ko na babasa. Hello, Miss Maria Lemura Tolentino. Thank you so much for always sending a message. This is a message from June Mendoza. Sorry, napapatungan po ng mga, hello, Ma'am Chris. Nagpintas ka, nagsingput, yan ay aading. Thank you. At sa lahat ng katulad kong taga-subaybay nyo, para sa akin, saka lang nagiging masama ang pleasure kung sobra na o nakakasakit sa kapwa o sa sarili. Very, very good. Very, very good. Yes, exactly. Ayan, eka nga nila, dapat in moderation lang ang lahat ng bagay. June Mendoza ng Natividad, Pangasinan. Thank you, June. This is a very beautiful sharing of yours. Da kayo amin dita nga kwa, data Pangasinan, agan-anad kayo nga kanayon. Okay, there's one topic I'd like to talk about. At sabi niya, okay lang daw nabanggitin ko ang pangalan niya. So, hi Miss Jillian Agbuya, our beauty expert. Yan, salon owner siya dito sa aming condo.
Now, ang tanong niya is that, hanggang kailan ba talaga tayo tutulong sa ating pamilya? Kasi bigay siya talaga ng bigay, kahit sa mga kapatid niya, na forgetting herself already. At ngayon, nagbabalak na siya na nagbabalak na siyang may gawin siya na para ang sarili naman niya ang uunahin niya. Okay. So, ito yung position ko para dyan. Nung kinuwento sa akin to ni Jill, sabi ko, yung mga kapatid mo ba, hindi nila kayang magtrabaho? Kaya naman daw. So, ang sa akin is, ayoko yung saying na help until it hurts. Siguro ako, ang position ko lang naman po, you help without hurting yourself. Yes. Ako, yun ang mas maganda. Kasi mahirap yung tulong ka ng tulong. Kasi baka hindi ka na nakakatulong eh. Yes, napapakain mo. Yes, napapag-aral mo yung mga pamangkin mo, for example. Pero, tapos, ikaw nakakalimutan mo yung sarili mo, wala kang savings, for example. Tapos ikaw mismo nangungutang ka ng ipapautang mo sa kanila. Hero ka siguro sa paningin ng pamilya mo. You're a hero. Kaso, what if nagkaroon ng emergency yung buhay mo? Diba? So, mangungutang ka ulit to fend for yourself. Paano pag wala kang pambayad doon sa inutang mo? Diba? So, ang position ko dyan, mga kaibigan, is, at sana huwag kayong magalit sa akin kapag kayo yung nasa position na yan or recipient ng mga kamag-anak na sobra kong magmahal, binibigay lahat sa inyo. Kaya ako tinanong, kaya ba ng mga kapatid mo magtrabaho? Kaya naman. Kung kaya naman pala nila magtrabaho, tas binibigay natin sa kanila lahat ang pangangailangan nila, what are we doing, di ba? Parang, paano kapag wala ka na, di ba? Knock on wood. Paano kapag wala ka na? Paano pag wala ka nang maisuporta? How will they be? Big sabihin, hindi natin sila tinulungan, in-enable natin yung katamaran nila. In-enable natin yung pagiging dependent nila. In-enable natin yung umasa na lang sila sa atin, di ba? So, yun ang position ko dyan. So, Jill, I hope it's helping you na you help up to a certain limit. Parang ako din. I have people who would ask me for help. Minsan, di ko na binabasa. Sin zone. Enough na. Parang humiram ka na dati na hindi mo na ako binayaran, tas ngayon hingi ka ulit o hihiram ka ulit. Enough already. Kaya mo naman magtrabaho, di ba? Hindi ko na kailangan sabihin yon. Sin zone. I don't respond to that message anymore. So, mga kaibigan, tumulong tayo, pero tumulong sa tamang paraan na wag nating i-enable or hayaan yung ugali nila na andyan naman si ate, andyan naman si auntie, andyan naman yung nasa abroad naman sila, diba? Mayaman naman sila. Hayaan mong tulungan nila tayo. So, what do we do in the meantime, diba? Nanonood na lang tayo ng TV doing our guilty pleasures. So, maybe it's not going to be helpful if we do that. Ayan. There's a message from Tita Karina. Hello, my dear Chris. Have a blessed Sunday, hoping and okay, sorry po, naputol na naman. Ayan, hoping and praying that you'll get better with that vertigo. Wala pong gamot ang vertigo, Tita. God bless and take care, adding. Thank you so much, Tita Karina. Wala siyang gamot, pero pwede naman siyang i-mitigate there. Okay, speaking of guilty pleasures, this is from, meron siyang code name, MSG Ver. Speaking of guilty pleasures, the wisest and richest man that ever lived once said, quoting Ecclesiastes 5:19, after looking at the way things are on this earth, here's what I have decided is the best way to live. Take care of yourself, have a good time, and make the most of whatever job you have for as long as God gives you life. And that's about it. That's the human lot. Yes, we should make the most of what God gives, both the bounty and the capacity to enjoy it. Accepting what's given and delighting in the work. It's God's gift. God deals out joy in the present, the now. It is useless to brood over how long we might live. And this is so beautiful. Thank you so much, MSG Ver. Ano yung MSG kaya? Is that Monsignor or something? Anyway, I honor your codes. Thank you so very much. Nako, team. Nako, mga kaibigan, malapit na naman po tayong matapos. It's okay to have guilty pleasures given to them because
it gives us benefits also to enjoy, to cherish, to relish moments. Kung ang guilty pleasure mo ay kumanta, okay lang yun. Basta wag kang nakakabulahaw ng mga kapitbahay natin. Alright? So, okay. Malapit na ako magpaalam. I'm going to play our final song in a bit. So, sana ang maging guilty pleasure mo ay, at pwede mo tong gawin lagi. I hope your guilty pleasure would be positivity, laughing out loud. Sana ang guilty pleasure mo would be singing songs that inspire you. I hope your guilty pleasure is serving people without expecting much in return. Sana ang guilty pleasure mo ay naisin yung makakabuti para sa ating bayan. Sana ang guilty pleasure mo ay turuan yung mga bata sa paligid, sa pamamagitan ng halimbawa mo. Sana ang guilty pleasure mo ay patawarin at i-let go na yung mga tao o yung mga bagay na nangyari sa'yo nung nakaraan na hindi mo na pwedeng baguhin. Sana ang guilty pleasure mo ay sumaya sa pamamagitan ng mga bagay na makakapagpabuti sa iyong buhay. And so, before we end, I would like to greet the singer of our Winner Ka Pinoy theme song, Konsehal Ariel Mesiano. Belated happy birthday po, sir, ha? And continue singing, continue giving joy to the people around you. And let's enjoy this very beautiful song composed for us by Mr. Ariel Mesiano, Winner Ka Pinoy. Ito'y isang hamon na dapat pansinin, na di tayo mangmang, tayo'y may talino rin. Mahuna tayo sa bawat larangan, bawat Pinoy may galing, may kakayahan, kaya ng lutasin lahat ng mga hadlang. Tayo'y magkaisa, tayo'y magtulungan. Winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy. Gumagaan lahat ng mga problema, kami naririto, kayo'y may kasama. Halina't bumangon, tayo ay kumilos na. Naghihintay sa atin ang bagong umaga. Winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy. Mamuna tayo sa bawat larangan, bawat Pinoy may galing, may kakayahan, kaya ngang lutasin lahat ng mga hadlang. Tayo'y magkaisa, tayo'y magtulungan. Winner ka Pinoy, 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 winner ka Pinoy,
Winner ka, Pinoy. Thank you so much, Mr. Ariel Misiano, for that very beautiful song. Naku, bago ako magpaalam, basahin ko lang to. Hi, Chris. Sobrang nag-enjoy kami sa episode mong Ask Chris Anything. Tawa ng tawa ang mga anak ko. Buti na lang daw yung apelyido namin, ordinary lang. Anyway, sana magkaroon buwan-buwan ng Ask Chris Anything. More power, Winner ka, Pinoy, from Martinez family ng Pasig. Thank you so very much po. Thank you. Anyway, I hope to meet your children someday. Mga kaibigan, panahon naman po para magpaalam, and I want to end with these beautiful words by Jim Rohn. Sabi niya, happiness is not something you postpone for the future. It is something you design for the present. So give in to your guilty pleasures, ha? Savor life, savor life. Alam mo lang dapat kung kailan awat na, kung kailan, alright, sumobra na yata ako sa aking guilty pleasure at balik na tayo doon sa dapat. Alright, so samahan niyo po ulit ako sa susunod na linggo, mga kaibigan. Sabayan niyo na po ako. Sikapin natin maging isang tunay na Pilipino. Thank you so much again, Mr. Erwin Makatagay, Mr. Melvin Espin, Mr. Nico Edles, Ms. Cheska Rosal, Ms. Riza Castillo for making this broadcast possible. Sikapin natin maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. At huwag mong kakalimutan, kaibigan, ha? Winner ka, Pinoy. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang palatuntunan sa radyo. Winner ka, Pinoy! Muling umantabay sa parehong oras, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Winner ka, Pinoy!